Bullet muna. Parang sugar daddy ka raw. Ginahay mo raw siya sa isang kondo na mamahalin mo. Actually, yung kondo, no, totoo, akin talaga yun. Lumutang ang pangalan ni dapitan Mayor Bullet Halushos bilang ang politikong nagmamay-ari umano sa condo unit na tinitirhan ni Dominic Roque. Hindi rin nakaligtas ang isa pang politiko na si Congressman Jesus Bong Suntay na siyang itinuturo rin na di umano'y sugar daddy at nagregalo sa dating aktor ng isang gasoline station. Narito ang kanilang matinding revelasyon. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang video ito. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nadawit ang alkalde sa hiwalayang Dominic at Bea Alonso dahil siya ang itinuturing owner daw ng condo unit na ginagamit ngayon ng dating aktor. Ang nasabing kondo ay matatagpuan sa Pasig City at matagal nang inuupahan ni Dominic at ayon pa sa source ay magkabarkada sila ng nasabing mayor. Pareho raw mahilig sa sport ang dalawa at ito rin ang dahilan kung bakit nagpupunta sila sa ibang bansa para sa ilang kompetisyon. Bukod pa dito ay magkakilala rin sina Bea at Mayor Bullet. At sa katunayan ay ilang beses na silang nagkakasama sa mga events na hindi lang lumalabas sa social media ang kanilang mga larawan. Pagtatanggol pa ng kaibigan ni Bullet Halushos, aniya sa bagay wala namang binanggit na may relasyon sina Dom at Bullet. Puro lang espekulasyon at kung alam lang ng lahat, ang daming babae nun. Sa katunayan may negosyo raw sina Dominic at Mayor Bullet pero hindi naman niya nabanggit kung ano ito. Pero sa pagkakaalam ay hindi ito hayagang ipinapaalam sa publiko. Samantala hindi rin nakaligtas ang isa pang politiko na si Congressman Jesus Bong Suntay na siyang itinuturo rin na di umano'y sugar daddy ng dating aktor. Si Congressman Bong Suntay ang di umano'y nagregalo ng isang gasoline station kay Dominic Roque. Dahil sa mga espekulasyong ito na naglipa na ngayon sa social media, lumutang na at nagsalita na sina Mayor Bullet Halushos at si Congressman Bong Suntay. Pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ay makakasama natin ang dalawang politiko na pinag-uusapan na ngayon ng marami dahil sa pagkakadawit ng kanilang mga pangalan sa hiwalayang Bea Alonso at Dominic Roque. Himayin natin yung issue kasi mga kumakalat kay Mayor Bullet muna. Parang sugar daddy ka raw. Ginahay mo raw siya sa isang kondo na mamahalin ko. We'd both like to say thank you for giving us a platform na pwede ma-clarify namin yung mga issues na binabato sa amin and sa mga tao. Ito kasi yung mga araw, viral po yung sa social media at sa mga vlogs. Ito nga pagkakadawit ng mga pangalan ninyo dito sa hiwalayang Dominic Roque at Bea Alonso. Paano niyo ba nakilala si Dominic Roque? Almost more than 10 years na namin ang pagkakaibigan namin. No? Magbabarkada talaga kami. Nag-umpisa yan sa pagmumotor. Nagkakarera kami sa Clark. And then from there, naging good friends kami. We started doing ang dami, mga businesses. Nagtutulungan kami. Kaya nakakapagtaka na umabot sa ganito na even ang genders namin ang pinagkakaguluhan na ngayon ng marami at nagtatanong kung talagang lalaki ba talaga kami, no? So, nakakatawa lang yung issue. Actually, pinagtatawanan lang namin. But it's, anyways, it's a good time also to clarify things, no? Yung totoo lang, yung gusto natin i-clarify para malaman din. Yes, Jay, alam mo, tama sinabi ni Mayor Bullet. Matagal na kaming magbabarkada, kagaya ng sinabi niya, started with similar passions for riding motorcycles, cars, at masasaya kaming magkakasama. In fact, yung passion na yan led to the formation of a group, yung tinatawag namin Euro Monkeys, which is a group that where Mayor Bullet, myself, si Dominic, si Dingdong Dantes, Richard Gutierrez, Kim Atienza, and some other people, sila Doc Yapi, sila Emil Bano, belongs. Dahil pare-pareho, we both share similar taste, similar passions, and of course, yung love for riding motorcycles. Throughout the years, lagi kaming magkakasama. At alam mo, sa barkadahan, andyan din yung pagnanais mo na diyan din kayo magtutulungan eh. And in fact, siguro itong issue kung sana nadama yung pangalan ni Mayor Bullet at pangalan ko dahil sa pagnanais namin na matulungan yung mga kaibigan namin.
So you have a love for, all of you guys have a love for riding bikes. Ayun, umiikot kayo ng buong Pilipinas. Actually, kanina lang, galing kaming Tagaytay. Yun talaga yung hobby namin. So, every once in a while, when I have time, pag nasa Manila ako, which is barely, on the weekends, kung nag-iimbita si Kongbong and friends, we all find time no, to spend time together, nagmamotor. Ang biker gang, di ba? Group riding. Umiikot nga kami sa ibang bansa eh. Nagmamotor dati. Every year. Hindi na ako nakasama sa kanila. Talagang close kayo. As Yeah. friends. Yeah. Very close kami. Himayin natin yung issue kasi mga kumakalat kay Mayor Bullet muna. Kasi nasabi doon sa mga vlogs na may mga nagsasabi na parang sugar daddy ka raw. Pangit naman. Pangit naman pakinggan, sugar daddy. Hindi Dominic okay. Nanatawa talaga yun nga. Yun nga, sugar daddy na binahay mo raw siya sa isang kondo na mamahaling kondo. Okay. Okay. Ay, clarify ko lang, no? O nga, Daddy Bullet. Daddy na na. Bakla na ako matanda pa. Ano ba naman yan? Actually, yung condo, no, totoo, akin talaga yun. I've had it for quite some time, no. Congressman pa lang ako. Pre-selling pa nga, nakuha ko yan. Dalawa yan eh. Ginawa ko siyang Airbnb, but because of the pandemic, pinagbawalan kami i-open for Airbnb. And siyempre, as a friend, barkada, si Dom asked me if I wanted to have it rented. Eh, hindi ko naman ginagamit kasi I stay in the Pitan City now and I live in Alabang. So, siyempre, ipaparent natin sa barkada natin for a good price. And natawa lang ako kung bakit tumalon yung issue from business to binahay na eh. Di ba? So, sana naman itong mga nagkakalat, yung mga that are claiming that they are mga batikang journalists, no? Sana naman, ingat-ingat din kasi they have a responsibility to the people na dapat fact-finding. Hindi yung nalaman nila na nasa pangalan ko yung kondo, sugar daddy na ako bigla, di ba? So, hindi ba pwedeng nirent? Hindi ba pwedeng binibenta? There's so many, tumalon ka agad eh. Ang problema doon, sinakyan eh, ginagaslight nila yung issue eh. And naawa rin kami kay Dom kasi syempre, affected na nga yung tao sa breakup, ililink pa kami sa kanya. So kami, pinagtatawanan lang talaga namin. But at some point, no, kailangan talaga tumigil and I think these people have to also be reprimanded, no. Kailangan may consequences din yung may batas tayo eh. No, so Pero magkano ang upahan dito sa... usually a unit like mine siguro 100 plus. O back then Pero ang usapan namin ni Dom 50% lang provided na aayusin niya. So inayos niya lahat. Yung pinakita niya sa video, totoo yun. Inayos niya from the ground up. Sabi ko, sige, wala akong gagawin Kasi sira-sira na rin siya. Tumutuklap na yung sahig. Pinatiles na niya. Sabi ko, sige bro, ayusin mo. At least wala na akong gastos. At the same time, kumikita pa ako konti. No? So, he was already staying there for almost 3 years Matagal na rin So, ngayon na yun na, sinakyan pa nila. And at least, sana naman mas mataas na yung renta ngayon pagkatapos iwanan ni Dom yung unit, no? So, yun na. Just para lang ma-clarify, no? May proof ka ba na talagang binabayaran niya? Oo naman, pinadala ko sa yung text inaano ko nga siya pare, bayaran mo na yung utang ko. Ganun. And I'd wait for a couple of months before he'd make the deposits. Like, okay lang, sige lang. No problem, di naman ako nagmamadali. Importante, the place is being rented and hindi siya nasisira. So, wala namang ibang... Kasi wala namang gumamit. Yun na nga. Hiram mo lang Yun sa na nga. kaibigan. Hindi, pinapabayad ko sa kanya. Hindi pinahiram. Hindi ko na siya binahay. Clarify lang Baka kasi... nowadays, sensitive na ako sa mga usapang ganyan. Kailangan, pati damit ko, kailangan talagang hindi pwedeng mag-pink. Hindi pwedeng... Nothing against the LGBTQ. Kaibigan tayo lahat. Pero hindi talaga ako. So, I guess. Kailan? Hindi kayo tinanong ng mga vloggers or reach out? Wala. Walang Talagang demolition job I hope na because of this, magkakapangil na yung batas and I will do some legal actions against